Well, anyway, ito po yung official statement. Basahin ko na lang po kung hindi nyo makita ha. Ito po yung official statement ni VP Inday Sara. Sabi dito, the Office of the Vice President can only propose a budget to support the safe implementation of our programs, activities, and projects to alleviate poverty and promote the general welfare of every Filipino family. Ito po ulit, galing ito kay BP Inday Sara, official statement niya patungkol sa sagot niya sa confidential funds. Nonetheless, we will no longer pursue the confidential funds. Ang sinabi dito ni BP Sara ay ito ay gagamitin sa programa, activities, and projects to promote general welfare. Alam naman natin, para ito sa security, para ito laban sa mga makakaliwa. Ito ay gagamitin ni VP Sara. Pero, ngunit datapwat, hindi na namin itutuloy ang confidential funds. Bakit? Itong importante sa lahat. Because this issue is divisive. It will divide us. And as the Vice President, I swore an oath to keep the country peaceful and strong. Sara Duterte. Alam mo, ang naaalala ko dito, kadalasan, at ito po ay sinasabi, na ang isang bagay na merong espiritu ng pagwawatak-watak, kadalasan ito ay galing sa dyablo. Ito ay hindi magandang gawain. Yung pinaghahati-hati. Of course, may konteksto yan. Pero pag ang isang mga bagay, ang isang organisasyon, ang isang samahan, ang isang pagkakaibigan, ang isang negosyo, pinaghahati-hati mo dahil meron kang agenda, personal agenda, we are for sure, hindi po yan galing sa mabuti. Galing po yan sa dyablo. At yan po ang number 1 taktika ng evil, ng kasamaan, ng kademonyohan. Pagwatak-watakin to accomplish my personal agenda. Pinagwawatak-watak mo ang magandang dapat na samahan, hindi para ikabuti, pero para ikabuti mo. Kaya be very observant to this. Yan po, pag may mga kaibigan kayo na gusto kayo magwatak-watak, no? Pero pag tiningnan nyo naman, always look doon sa kanyang motibo. Kung ang kanyang motibo ay pangsarili, dahil may pagkaswapang lang, gusto siya lang lagi napapansin, siya lagi ang bida, siya lahat, siya. Ingat kayo sa kaibigang ganyan. Napakadelikado po niyan. Ito pong statement ni BP Sara, ako ay nabilib dito. Kailangan matuto kung merong mga political advisor dito si Speaker Romualdez. Tingnan niyo po yung statement ni Sara. May kasamang sakripisyo at hindi dinidivide at walang atake. Walang name drop. Isa-isahin po natin yan. Alam niyo po, yung nangyari na pagdating sa confidential funds, pagdating sa mga politiko, madali magbida-bidahan. Madali gumawa ng isang bagay
tapos ikakabit mo, etong ginagawa ko para sa mga Pilipino. Kahit ikaw, kahit ako, kahit sino sa atin, madaling sabihin, kaya ako 'to ginagawa para sa mga Pilipino. Madaling magsalita ng gano'n. All the more kung ang mga magsasalita ay mga politiko. Karamihan diyan mga plastic. Karamihan diyan nabuhay para maging plastic. Karamihan diyan taon na ang binibilang sa pagiging plastic. Kaya sanay na sila at hindi sila tinatablan. Ngayon, Coach Oli, sige, ganyan. Paano mo naman malalaman kung siya talaga ay merong talagang puso para sa mga Pilipino? Kung yung kanyang sinabi ay talagang ginagawa niya para sa Pilipino. Tatandaan natin, eto isang senyales. Pag may kasamang sakripisyo. Kaya nga sabi ko, walang unity kung hindi kayo magsasacrifice. Kaya nabilib ako dito sa ginawa ni VP Sara dahil ang binitawan niya dito, ang katumbas ng salitang ito, because this issue is divisive and as the Vice President, I swore an oath to keep the country peaceful and strong. Yang statement na yan, bilyon po ang halagang binitawan niya. Bilyon po ang sinakripisyo niya dyan. Hindi ko pinagtatanggol si Sara. Hindi ko sinasabing iboto niyo si Sara. Malayo pa ang 2028. I, myself, hindi ko pa alam kung kanino ako. But I always look at the now. Ano ba ginagawa? Remember what I told you? Tingnan muna natin yung resibo until 2028. Huwag apelyido. And this time, maganda itong sinabi ni Sara. Dahil yung sinabi niya, nakataya siya. Yung sinabi niya, may kasamang sakripisyo. Ang dali kasi magpanggap eh. Itong gagawin ko, dalhin natin ang pera sa West Philippine Sea. Doon natin. Tayo ay... Tanong, yung sinasabi mong yan, nakasakripisyo ka ba? Diba? Lagi nyo tingnan yung isang taong ganyan. Madali magbida-bida. Madali maging Jollibee. Magpakitang gila sa salita. Para sa akin ang salita, tigsisin ko yan. Tingnan mo ang gawa. Tingnan mo sakripisyo. Laging may ganun. Bagamat hindi pera ni Sara ang sinakripisyo niya dito, hindi niya hinawakan. Makikita mo ang tao pag ang hawak sa pera matindi. Ipaglalaban niya yan at all cost. Pero si BP Sara, nung napansin na niya, magkakahati-hati lang tayo at mawawala saysay yung sinabi ni Marcos na unity, bitawan na natin. Binitawan niya. At parang sinabi niya, oh, eto bola. Nasa sa inyo na yan. Basta sa akin, wala. Oh. Laging ganun, ha? Para hindi tayo naloloko. Kaya pag tinitingnan ko si PRRD, ilang taong politiko yung tao, yung mama. Tingnan mo ang sakripisyo. Walang magagarang kotse, walang magarang bahay. Kinikwento niya, nagdula siya sa Gikan. Bakit? Kasi yung hagdan nila yung paikot lang. Kaya siya nadala sa ospital, di ba? Kasi yung matarik yun yung paikot lang. Isipin mo, presidente, ganun ang hagdan. Eh baka yung iba, barangay captain lang, ang hagdan yan, 2 hagdan na parang pang-hotel, yung pasalubong pang ganon. Pansinin nyo mga barangay captain nagpapatayan. Ang dami ng patay ngayon. Itong si PRRD, simple ang buhay. Kaya alam mo, wala akong kabilib-bilib dun sa mga nagsasalita ng mga dilawan na pinagmamalaki nila. Nagkakamay sila sa pagkain. Walang sakripisyo dun, mga brad. Wala. Isa po yan sa tingnan natin. Payo ko lang sa 2025,
At higit sa lahat sa 2028 election, tingnan niyo sa isang kandidato bukod sa resibo, sakripisyo. Kahit pati sa ano, sa mga papaniwalaan niyong vlogger, sa papaniwalaan niyong mga tao, sa grupo, lahat nang hindi tayo nalilinlang ng salita. Hmm. Pati kayong mga kababaihan kung may nanliligaw sa inyong lalaki, dun mo malalaman kung yan lalaki niyan totoo yan o kung gusto niyan laging check-in. Pero wala namang sakripisyo. Oh, 'pag ang lalaki nagsakripisyo na, eh, mahal ka niyan. Pero kung gusto niyang puro CI, puro sogo, ay delikado ka diyan.